Tiniyak ng officer in charge ng Department of Energy na may sapat ng power supply para sa Siquijor sa interview ng Bombo Radio Bacolod kay Sharon Garin bago pa man ang pagsuspende sa SI Power Corporation o SEPCOR ang power generator sa Siquijor. May nakontrata ng emergency power mula sa Total Power Incorporated. Sila ang nagpadala ng generator sa tatlong planta na makakapagbigay ng 15 megawatts na power supply. Ito ay mas mataas kung ihahambing sa 9 megawatts na average power consumption sa isla. Sa ngayon, patuloy ang kanilang monitoring at simula ng pina-shutdown ng SEPCOR, sila ay wala pang nare-record na power outages. Ayon kay Garin, walang kinalaman sa politika ang pag-revoke sa Provisional Authority to operate ng SEPCOR. Nilinaw nito na sobrang lala ng serbisyo ng SEPCOR kung saan ang average blackout per day ay umaabot sa 11 oras. Ito ay batay sa kanilang 75 days observation kung saan nakita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malaki na ang epekto sa pamumuhay ng mga residente ang hindi maayos na power utility service. Ayon dito, ilang beses na nilang binisita ang isla at nabanggit din sa State of the Nation address ng Pangulo. Umaayos naman ang serbisyo sa loob ng isang linggo matapos ang pagbisita, ngunit bumabalik pa din sa pangit na serbisyo kalaunan na mas lumala pa noong Hulyo 15 hanggang 20. Ayon kay Garin, kahit nagpapatuloy pa ang operasyon ng SEPCOR, minabuti nilang ma-install na ang emergency power supply dahil wala na silang tiwala sa power generator. Kaya wala nang aberya sa kanilang operasyon nang inanunsyo ng Energy Regulatory Commission kahapon ang pagpapahinto sa operasyon ng SEPCOR epektibo alas 3 kahapon ng hapon. Dumating na yung mga gensets ng Total Power Incorporated. Yun yung nakuha namin for EPSA, yung tawag ng Emergency Power Supply Agreement. 2 days ago, para i-check kung kumusta na yung pag-install nila. Mga 15 megawatts ang ini-install nila. 3 planta ang ginawa in a matter of a few days. Nais namin yan kasi kaya na namin maghintay. Kahit nandyan pa rin yung SEPCOR, hindi mo rin maasahan. So sabi namin, i-install na yan. Nag-cancel ang ERC ng contract nila just in time. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!